maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang panyera ng bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanieras at kami po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi sa iyo, Attorney Cam. Magandang gabi, Attorney Rina Seco. Nax! Kompleto. Dos Kumpanieras. Anyway, ngayong gabi po, no, magiging maganda po ang ating talakayan. I hope maggamit po ninyo, no? We hope na magamit po ninyo sa inyong mga transaksyon dahil Attorney Cam, every time na may illegal kang dokumento, kahit nga nawala man lang ang ID mo di ba? Correct. Mawala ang ID mo, kailangan mo ng notaryo publiko. Yes. Ayan. At ang tanong, no, katulad po ng nakikita ninyo sa screen, may expiration ba or nag-expire ba ang notaryo sa isang dokumento? Dos Kumpanieras. Pinaka-common, panyera, di ba? Pag magpapanotar ako, affidavit, Yes. mga ganyan, di ba? Linawin po natin ha, affidavit, hindi abidabit. Affidavit. May abidabit kayo, ganyan. Oo. Ayan. So, yun po yun. Unang-una, Attorney Cam, ano ba ang notaryo? Yan. Sige nga, paki-explain mo sa ating mga kababayan, Attorney Cam, ano ang notaryo? Ang notaryo po, no, sabi nila po, ang mga abogado ay lahat po ba nakakapag-notaryo? Hindi po, no. Ang pagiging notary public po, ina-apply po ito sa Korte Suprema. So, hindi po lahat ng abogado nagno-notaryo. Maling connotation kasi lagi kapag lawyer. Pag attorney, magpapanotaryo po ako. Oo, Pwede di ba? po ba? Magkano? Panotarize naman po. Ay, hindi po kami nagno-notaryo. No? Mangilan-ngilan. Like for example, kami ni aking panyera, hindi pa kami nakakapag-apply. Pero balak din namin, di ba? Oo. Actually, lahat ng abogado, maliban na lang kung may mga issues, Attorney Cam, may kaso, no? Pwede pong mag-apply. Pero ito po ay hinihiring pa, no? Kung wala naman kayong issue, madali po na ma-approve or mag-grant. Pero, no, hindi lahat kasi interesado, Attorney Cam, kasi napakaraming mga abogado na nasususpend, nawawala ng lisensya, just because nagnotaryo sila ng dokumento na yun pala is spurious or gawa-gawa o peke, no? At meron silang mga pagkukulang, no? Meron silang pagkukulang na sa mga requirements ng batas na yung mga nakaatang, mga obligasyon, no? Sa mga notaries public. Dos Kumpanieras. At hindi lang yan, dapat ang mga lawyer po na nagno-notarize ay must be in good standing. Yan. Ayan. Kaya medyo yung mga lawyer natin diyan, yung mga nakikinig na balak mag-apply ng notaryo publiko. Ayan, dapat mag-isip-isip po. Unang-una ang notaryo po ito ay binibigyan ng bigat, no? Nagbibigay bigat sa ating dokumento. Ibig pong sabihin, sini-certify yung dokumento o nagiging public, no? Nagiging public instrument. Ang dapat sana ay pribadong instrumento or pribadong dokumento lamang. Kasi pag pribadong dokumento, binding lamang po ito sa pagitan ng dalawang tao na nakapirma or mga tao na nakapirma doon sa dokumento. Ngayon, kapag ka po notarized ang isang document pa, Attorney Cam, contrary doon sa pagiging private document at naging public, anong ibig sabihin nito, Attorney Cam? Kasi pag public document, may mga required po kasi ng mga dokumento na kailangan isinasa publiko. Halimbawa na lamang po yung mga deed of sale and everything. So pag ito po ay naka-public document, ito po ay mas may bigat. Ayan. Yes, at binding po ito, no? Nasa third parties. Sa third parties, yon. So, ibig nga sabihin, kapag kaho ang isang dokumento, no, ay notarized, kapag dumulog kayo doon sa korte, no, at ginamit ninyo ang isang dokumento, hindi na po kailangan tawagin pa yung mga nakapirma doon sa witnesses, yan. Kasi there is a presumption already na ito ay duly notarized at tawag doon, tama ang pagkaka-execute ng dokumentong ito.
So hindi mo kailangang maghakot ng kung sino-sino para patunayan na nag-i-exist ang ganitong dokumento at itong mga tao dito ay sila ngayon. There is a presumption of regularity. Yes. Unlike kapag isang dokumento ay hindi notarized, kung sino man ang nagpirma doon, ipoprove mo ang lahat ng mga aspeto na nakalagay doon. Yes. Ayun. So yun po ang kahalagahan. Kumbaga ay may bigat bilang ebidensya ang notaryadong dokumento. Dos Compañeras. Take note lamang po dahil ang question natin ay nag-i-expire ba ang notaryo? Kasi Attorney Cam, ang lifespan ng commission. Ano ba yung commission? Ito po yung authority na binibigay ng korte, ng executive judge sa isang abogado na nag-apply bilang notaryo publiko. Ibig pong sabihin, halimbawa ako mag-a-apply ako ngayon at nag-grant, 2 taon po ang validity ng aking kapangyarihan para mag-notarize. Ang tanong, kapag ka nag-notarize ako sa loob ng 2 taon na yun, ibig bang sabihin, pagkatapos ng 2 taon, expired na yung dokumento kasi kung ang validity ng notaryo publiko ay 2 taon lang or ang authority ay 2 taon lang, ibig sabihin, expired na yung dokumento? Dos Compañeras. Hindi po, Ang dokumento po ay nagsusurvive, ang validity ng notaryo doon sa dokumento na nanotaryuhan during the effectivity of the commission survives, Hindi po ito nag-expire. Ano nag-expire? Maaring mag-expire lang yung dokumento. Like for example, in a contract of lease, hindi po nag-expire yung notaryo, pero nag-expire yung contract of lease because merong term. Like for example, ang term ng inyong lease ay 2 taon or 3 taon. So nag-survive yung notaryo doon sa dokumento, pero naputol din, namatay yung contract of lease pagkatapos ng 3 taon. Not the notary, but the contract of lease by virtue of yung inyong kasunduan. Ayun. Dos Compañeras. So, ibig pong sabihin, pasensya na, Attorney Cam, so, ibig pong sabihin, ang inyong deed of sale, Kasi, common kasi ito, Attorney Cam, Attorney, 1970s pa po yung deed of sale. Notarized naman po. Expired na po ba yun? Hindi po nag-i-expire, Kahit halimbawa, deadball na ang nagnotaryo nito. Di ba? Hindi po. Valid po ito. Basta yung notaryo ay nagsusurvive. Basta po duly executed at naaayon sa mga requirements ng batas. Sige, Attorney Cam. Oo, ibig sabihin kung valid po ang petsang ipinakita doon po sa selyo na ginamit ng notary. Kasi makita naman po ninyo may mga details po yan. Ayan. Ito po ay, sabi nga ni Panyera, nagsusurvive. Ibig sabihin parang ito ay nananatiling buhay. Yan. At may pwersa, may power, may kapangyarihan. Ayan. So, yun po and take note po, napakahalaga ng notaryo. Bakit? For example, sa deed of donation, Yan. Kasi mayroon pong, in the past, di ba, diniscuss na natin, ano yung mga kontrata na dapat na nasusulat at dapat na document na notarized para maging valid. Pinaka-mahalaga, Attorney Cam, or napakahalaga ng notaryo sa deed of donation, sa holographic will, saan pa ba? Sa mga iba pang dokumento, but those are the things na common nating ginagamit. Bakit? Ang notarial will? Notarial will. Nabanggit mo kasi Panyera, holographic will. Notarial will, yes. Holographic kasi written, yes. hindi kailangan, hindi kailangan ng notaryo. But holographic will, yung pinagawa, pwedeng type ng ibang tao. Notarial. Yes. Okay, so, kapag hindi notarized ang deed of donation, hindi po ito valid because nakaspecify po sa batas na dapat ito ay written and in a public instrument or document. Ayan. So, ibig pong sabihin, kahit pa meron na nakasulat deed of donation and yet hindi na notarized, ay mababawi pa po, for example, i-donate sa inyo, hindi naman notarized, nakasulat naman, nakapirma doon, may petsa, hindi naman na notarized, namatay na yung nag-donate sa inyo, so hindi na rin nyo napanotarize at hindi rin ninyo na-accept ng maayos, maari pa pong bawiin ng mga tagapagmana nang nag-donate sa inyo ang property kahit pa merong written deed of donation. Dos Compañeras. See, and of course, yung notarial will. Yung notarial will, yung typewritten usually na dokumento na kailangan po kasi ay notarized. In fact, Attorney Cam, mas stricto ang batas pagdating sa pagnonotaryo ng
notarial will. Mhm. Why? Kasi alam mo merong at least three instrumental witnesses na nagpirmahan hindi yung ito yung dokumento, nakapirma na ako dito kahapon, pirmahan mo din. Hindi. In the presence of each other. Dapat ikaw, hindi ka nakalingon kung saan. Tinitingnan mo at kada pahina, no? Ayan. Sa left or right margin. Doon pipirma. At nakatingin sila sa iyo. Oo, di ba? Bawal kang malingat. Kasi pag nag-probate, anong ibig sabihin ng probate? Pagka Kita sa korte. Pinag-approvean sa korte. Yes. Itong iyong will. Magte-testify po ang mga witnesses doon. Dos Compañeras. Paano pag sinabi nung pinirmahan po yan, saglit umihi po ako eh. Oo, hindi diba? yun. Pagbalik ko may pirma na po eh. Diba? So walang silbi ang presensya mo. Diba? Anyway, yan po ang tinatalakay natin. Kaya nga po kung kayo ay may mga questions pa patungkol sa notaryo, anything na related sa notaryohan, ayan. Pwede po kayo mag-text sa amin, Attorney Cam. Alam mo ba? Siyempre, hindi. Meron. Meron. 0919-282-6485 o kaya mag-message po kayo sa aming Facebook page. Live po kami ngayon sa DZRH News, DZRH News Television, DZRH Dos Compañeras at sa YouTube, DZRH TV 4K live stream. And of course, pwede po kayo magtanong sa amin. At magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin sa mga social media platforms. Pasadahan mo muna konti, Attorney Cam. Si Liza Tatoy, magandang gabi po. Ayan, Bisayang Amerikano, #1 fan daw sa Ilocos Sur. Gabi. Yan sa may Santa Cruz. Ano kapag Bisayang Amerikano, Attorney Cam? Bisayang Amerikano. Slang na Bisaya. Ayan. Pero nandun siya sa may Santa Cruz, Ilocos Sur ngayon. Okay. Nandyan sa Si The Boy, War Moves, Joseph Icamina, at Sniper and Lisa Tato, yan. Sino pa ba? Yan, Agustin. Nabasa mo na pala ito. Okay. Ito sa mga DZRH Dos Compañeras Facebook page, nanonood sila Odette Oxales, RJ Moreto, ayan, si Ivy David, si Xander Tan, magandang gabi rin. Magandang gabi sa. Oy, bago itong si Xander Tan, di ba? Oo, si Facebook ni Roy, and of course Kenneth Arevalo, Eduardo Narvaez, Gael Enriquez, Ma'am Irene Almodovar, nasaan ka na Ma'am Grace Recta? Hindi ko nakakalimutan niya si Ma'am Grace Recta. Anyway, magbabalik pa po kami. Matapos lamang po ang ilang paalala. I know, Henso D, present ka. Dos Compañeras. Kami pa rin pa mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Attorney Cheryl, Adami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Attorney Cheryl, Adami Molina. And of course, tinatalakay ho natin, unang-una, kung nag-i-expire ba ang notaryo sa dokumento. Of course, hindi. No? Hindi po nag-i-expire ang notaryo sa dokumento per se. But the document expires. Yan. At syempre, tinalakay din natin kung ano ba halaga ng notaryo. Sabi nga natin kanina, mayroong presumption of regularity, authenticity, tsaka due execution. Ito ay talagang ginawa at nakita nung notary public itong mga pumirma dito ng mga witnesses. Ayan. At ang rules, meron pong tinatawag na 2,000 rules on notarial practice. Doon po ninyo makikita yung mga impormasyon patungkol sa pag-notary. Ito po yung Administrative Memorandum Number 0208 Series of 2013. Yan. So, anyway, Attorney Cam, puntahan natin ang ating mga questions sa Attorney Cam para masagot natin. Si Esther. Si Esther, sabi niya dito sa may DZRH 4K live stream, ask ko lang po, andito po kasi ako sa Hong Kong nagpanotaryo at nasa Pilipinas po ang aking katransaksyon sa lupa. May power po ba yon? Mga kaibigan ko lang nagpirma dahil wala naman akong kamag-anak dito about lupa din po. Mga kaibigan ko lang ang nagpirma. Ang ibig sabihin kasi po ganito, kapag ka nagpapanotaryo po kayo sa ibang bansa, dapat po ay authenticated. Yes. Dati ang tinatawag natin ay red ribbon. Yes, kaya sikat na sikat. Yung consularized ang tawag, ang pagkakaalam natin, red ribbon. Ngayon, may tinatawag na po tayo na apostille. Anong ibig sabihin nito? Notaryado ng isang notary public na recognized doon, sa ibang bansa kung saan ginawa ang dokumento. Tapos, Attorney Cam,
ipapa-authenticate. Yun yung mga duly accredited na nag-a-apostille. Yun yung ang tawag. Tapos saka dito dadalhin sa Pilipinas. Yun. So yun po yun. Pero kung kayo tapos ginawa ninyo doon, kayo lang nagpirma, papanotaryo ninyo dito sa Pilipinas, hindi po yun tama. Hindi po yun valid na notaryo. Dos Compañeras. Ako na sumagot. Sige, go on, Attorney Cam. Eto, may question pa nga, may nakakatuwa dito, sabi niya, bakit po ang marriage certificate hindi po kailangan, walang notary public pero nasa public document? Ano yun? Walang notary public, hindi pinapanotarize pero nasa public document. Siguro ay dahil ito ay nasa nakukuha sa PSA. Pero it doesn't mean po kasi sa PSA hindi po basta-basta makakakuha ng basta-basta ang sino. Unless ito po ay, for example, ikaw po mismo na nagkasal o inauthorize mo na kunin yung marriage certificate mo. In fact, pati birth certificate, di ba? Ang nakakakuha lang po ay yung magulang, anak. Ayan. At ito pa ang weird, Attorney Cam. Kukuha ako ng dokumento para sa nanay ko or lola ko. Alam mo bang hindi ako makakuha? Bakit? Kasi iba kami ng apelido. So kailangan na yung requesting party ay kaapelido. Ay ang problema nito, paano kung ikaw ay isang non-marital child? Kukuha ka ng dokumento para sa nanay mo and yet, ang gamit mong dokumento ay para sa tatay mo. O kaya naman baliktad, nakapangalan ka sa nanay mo pero ang kukunin mong dokumento ay let's say birth certificate ng tatay mo, mahirap ma-issuehan, mahirap mag-request online. Yes, so paano pa ito pa isa na-encounter ko sa aking kliyente, Panyera. Siya ay anak po ng unang marriage, Panyera, di ba? Tapos nag-asawa uli ng pangalawa ang kanyang tatay. Namatay, na single, walang anak and then walang pamilya. Nung kukuha ng death certificate because of siguro to settle yung properties, hindi siya makakuha kasi una, hindi niya kaapelido. Kahit siya ay pangalawang tinuring stepson, di ba? Hindi pa rin siya pinayagan. So may mga ganun po na mga sana ma-address yung issue. Pero ang sinasabi lang po namin, ito kahit po ay nasa isang pribadong public organization, hindi to basta-basta. Nasa government agency, hindi basta-basta nakaka-access. Correct. Because, other than that, pinuprotektahan din po yung privacy. Yes, right of yung privacy. Data Privacy Act na ini-implement po ng ating sa pamamagitan po ng yung Data Privacy Act. Dos Compañeras. Ito si Bert. Magandang gabi po mga kumpanyeras. Yun po bang huling habilin na verbal ng isang namatay ay may bisa? Wala pong bisa ang huling habilin. Ito po sa Ingles, itong huling habilin, Attorney Cam, yung tinatawag nating last will and testament. Again, dalawang klase lang po ang last will and testament, holographic at notarial. Holographic, sulat kamay, hindi kailangan ng notaryado. Yung isa, yung notarial, dapat ay notarized at merong requirement na 3 instrumental witnesses at napaka-stricto po ng batas. At kapag ito ay pinaprobate, ibig sabihin pinaaprobahan sa korte, kailangan po ng mapatunayan doon yung due execution. So, it follows po na yung oral o na pagpapamana or verbal na pagpapamana ay hindi po pinapayagan ng batas. Hindi po yun valid. In fact, naka-specify po mismo sa law on succession na ang pagpapamana ay dapat na nasusulat at in a public instrument. Mahirap talaga kasi pag verbal di ba? Pwede kasi sabi sa akin, hindi sabi sa akin. Ako yun hindi kailan ka sinabihan. Kung sabi-sabi lang, Marites, Tolets. Yes. Wala pong Marites na mana. Okay? Eto, sabi ito, ang mga affidavit po ba ay may bisa? Ayan, may legal na bisa. Yes po, ibig pong sabihin kasi pag halimbawa affidavit po, kailangan po, ito po ay of course ginawa po ng nasa hustong gulang 18 years of age. Ayan, at syempre, ina-authenticate po ito, nakita siya ng notary public na siya talagang lumagda nito. Common example is yung affidavit of loss. Nawawala na kung ano-ano. In fact, nire-require to kapag halimbawa may mga dokumento ka na nawala, tas kailangan meron kang affidavit of loss na nakanotaryo. Yes. Diba? Kukuha ka ng bagong passport, kukuha ka ng bagong ID, nawala ang iyong card, ATM card. Correct. Ganon. So, yun. Ayun. Dos Compañeras. Ito naman si Kenneth Arceo.
pwede ba na yung ikasal sa Supreme Court Justices at nagpakasal ulit sa Supreme Court Justices? Gusto kasi ng future wife ko, kasi ikasal kami sa Supreme Court kada taon. Pwede ba yung attorney? Ay, isang kasal lang po. Pareho, kumbaga ay yung unang kasal po ninyo, for as long as validly na nangyari, sapat na po yun. No? Pareho lang po ang bisa ng kasal sa ikinasal ng justice, ng huwes, ng mayor, ni kapitan, kung sakasakali kapitan ng barko. O yan, no, under exceptional circumstance, o kaya ay ng imam o ni pastor. Pareho lang ho yun, hindi ho kailangan ikasal kayo every year. Baka renewal of vows, hindi kailangan ng napakaraming kasal, attorney ka. Oo, kasi may kakilala ko parang 3 beses nagpakasal, pero siya parang renewal of vows. Ay, may kakilala nga ako na. Hindi ba patalo akin? Panyara, sino kakilala mo? Kakilala ako, kinasal, attorney Cam, napakarami pa, pati senador, nagsidatingan pa, 3 linggo lang makalipas, ay nahuli na kagad sa iba eh. Nako! Kumpanieras. Eto, si Joseph Icamina, siya sa ating DZRH live stream. Gandang gabi po mga attorney. Tanong ko lang po, pag nagpanotaryo po ako ng kasunduan namin ng lola ko ngayon, tapos po namatay siya, sabi ng kapatid nila, wala na daw pong bisa yung dokumento ko na pinanotaryo. Tama po ba yun? Hindi po. Ayan po yung sinasabi namin ni Attorney Rina Seco na ito po ay nagsasurvive. Yes. So ito po ay basta po na execute po, nagpunta po kayo ng notaryo at doon po kayo nagpirmahan at talagang nakita ng notary public na kayo talaga to. So kung mamatay man siya, kinagabihan, kinabukasan o kung ano. Basta notarized na. Wala na po. Solved na po yun. Ayan. Yeah. Especially for example, baka ito yung deed of sale. Yan. Di ba? Baka pag nagbentahan. In relation to that, Attorney Cam, si Dulce, valid po ba ang deed of sale kung hindi ito notarized? Nag-aalala po kasi ako dahil napansin ko na hindi pala namin napanotaryo. Nang binilhan ko ng lupa ang deed of sale na aming pinirmahan noong 1 taon. Ayan. Yan na ang problema, Attorney Cam. Unang-una, valid po yung deed of sale, no? Deed of sale naman ito kasi di ba yung mga bentahan valid po siya basta kumbaga ito'y uri ng kontrata na nakukonsummate ay nagiging ganap na by mere meeting of the minds. Ngayon, nagiging problema lang po yung kakulangan ng notaryo, ng written at saka notaryo kung kayo ay magpaparehistro na or magbabayad na kayo ng buwis because kailangan po ninyong i-present ang notarized deed of sale. But the bentahan is valid only that you cannot register it under your name. Dos Kumpanieras. Ayan, ipanotaris nyo na kagad habang buhay pa. Kasi take note po na pag kayo nagpapanotaryo, maliho yung ginagawa natin na, Attorney Cam, pirmahan mo na dito para dadalhin ko na sa notaryo. Hindi po. Ang pagpapanotaryo po, doon kayo pupunta sa notaryo, sa harap doon kayo po pirma. Take note, no? Yung jurat na tinatawag, no? Yung jurat na tinatawag at the same time yung acknowledgement, no? Sa jurat po, ang sinasabi mo doon, anong tawag doon? Subscribed and sworn to in the presence of, no? Doon sa harap niya. Paano sasabihin in the presence of? Wala ka doon, di ba? So, yun. Dos Kumpanieras. Kaya nga ang sabi, sa tanong na maaari po bang inotaryo isang dokumento kung wala yung tao? Syempre hindi po, no? Ipinagbabawal po ng batas na ang isang notaryo sa pagnonotaryo ng isang lagda po tapos wala po yung pumirma, wala yung lumagda. So kailangan po presensya. Presence. Ayan. Paano naman, Attorney Cam, yung tinatawag na acknowledgement nga? Yung acknowledgement usually sa mga bentahan. Yung jurat, yun sa mga deed of sale. Sa affidavit. Sinumpaang salaysay, mga ganyan. Affidavit. Okay. Yan. Ito sa acknowledgement na sila ang nag-execute ng deed o kaya and at the same time in-execute nila before competent yung notary public, competent officer, tapos dinideklara doon ng notary public na nag-appear sa kanya personally. Yan. Nag-appear sa kanya personally itong nagpirma doon sa mga dokumento. Dos Kumpanieras. By the way po, meron kasing isang kaso, Attorney Cam. Ito in the case of Librada Ladrera versus Attorney Ramiro Osorio, siya yung respondent, na naging issue po kasi instead na acknowledgement doon sa
deed of sale and other documents ang inilagay na jurat, no? Kasi na-reprimand siya ng court dito. In fact, Attorney Cam, dahil sa may mga iba pang issues, no, natanggalan siya na-suspend siya for 6 months at na-bar siya sa pagnonotaryo. Yon. So, binawi ang kanyang commission bilang notaryo publiko. Dos Compañeras. Napaka-stricto po kasi unlike po sa mga ibang profesyon, sa mga abogado po, napaka-stricto ng Supreme Court, no? Ang daling matanggalan ng lisensya. Nakarinig na ba kayo ng mga doktor, mga pare na natatanggalan? Mas marami po, halos araw-araw. Diba? So, ganun siya ka-stricto po sa pagdating sa mga abogado. Ayan, next, Attorney Cam. Uy, sabi rito, ilan po bang witnesses ang kailangan na kung magpapakasal sa judiciary, baka sa huwes po ito na sinasabi, no? Kasi po kapag halimbawa papansinin mo sa mga kasal kasi, di ba, Panyera, parang nakalagay dun sa form. Yung tingnan mo yung form, di ba, may primary witness lang po na 2, and then kung merong mga succeeding dun, pwede po ilagay. Pero sa huwes, Panyera, ang pagkakaalam ko at least 2 witnesses, pwede po. Yun. Okay, deed of sale si Kenneth Arceo, yung deed of sale daw sa kanyang wife. Kenneth Arceo, hindi ka nakikinig. Kasi in the past, no, ang daming beses nating diniscuss na yung sa pagitan ng mga mag-asawa ay iniiwasan nating mga ganyang transaksyon. Ayan. Yun. Kasi alam mo na, kapag di ba, baka magpatayan na lang ito kapag sinabi mo, i-donate ko na sa asawa ko kapag namatay ako, mahirap po yan. Yan. Magandang gabi po, Restituto Garcia. Gayon din kay, nanonood dito sa Milano, Italy. Aba, magandang gabi po sa inyo. Anong oras na ba dyan? Oo. Si Ohenzo di sabi, sobrang dami po ng mga documents na ninonotarize ng mga legal offices. Paano po kaya nila ito na store nang hindi nawawala? Oo, kasi minsan nag-iiwan ng mga kopya, di ba, Panyera? Pag mga affidavit, kahit hindi na sila nag-iiwan. Pero yung mga transaksyon, mga sale, donation, although yung pagdating sa will, hindi sila nagkikip noon. Isinasubmit ito sa Attorney Cam, sa Clerk of Court, pagkatapos ay nasa, ang tawag doon, nasa archive, National Archive. So, yun po yung Dos Compañeras. Pero naliligaw tayo, magko-commercial magko-commercial tayo, di ba? Okay. Ilan po muna mga paalala, nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Attorney Cheryl, Adami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Attorney Cheryl, Adami Molina. At tinatalakay po natin ang tungkol sa notaryo. Ayan. Magandang gabi po muna, Sander Tan, and of course, Aida Villa. Gayon din si Ma'am Ivy David Racelis. Merong taga-Sorsogon dito. Nasaan na nga ba yun, Attorney Cam? Nanunood sa atin dyan sa Sorsogon. Ay, si Sander. Sa Sander Tan. Okay. Maraming salamat po. Attorney Cam, before we pause for commercial, may question ba tayo? Wala okay. Naman. Pero magandang gabi muna, Nanay Benita Martinez Bernardo dyan sa Santa Maria, Bulacan. Kumusta po ang ating mga mga masasarap na chicharon? Sarap talaga dyan. Amelia Garcia, magandang gabi rin po. Tita Ami, magandang gabi sa iyo. And of course, si Mel Gonzalez and Tita Nanay Flory at Ate Lily Barade and family, and of course Tita Sita, Tita Sunny, and Tita Mimi Arilio. Attorney Cam, sasagutin ko itong question ni Facebook ni Roy. Nasaan na ba yun? And sagutin mo itong kay Hil Ocampo, ha? Okay. At nasaan na yung si Hil muna. Ayan, sabi niya, sige, may kapatid po akong sa US na nakabili ng residential lot dito sa Pilipinas. Kaso naiwala po niya o di na makita ang title. May paraan po ba na makakuha na panibagong title kahit nandun po siya sa US? Ayan. Ito yung tinatanong ko sa iyo, Panyera, yung nawala yung title, no? Kasi ang title po, no, dalawa lang po yan, no? Isang copy po. Isang kopya dun sa may-ari at saka dun po sa Registry of Deed. Kapag nawala po ninyo ang inyong titulo, so magpapa-reissuance of title po kayo. Ayan. Kapag kayo ang nakawala, reissuance. Kapag doon sa Registry of Deeds ang nakawala, kagaya yung sa sitwasyon nila
Nanay Benita. Oo. Ano yun? Ito yung tinatawag na Reconstitution of Title. Nakakainisan mo. Oo. Pag nakawala Registry of Deeds, tapos kayo pa rin ang gagastos. And you will have to go to court. Diba? Yun ang nakakainis. Anyway, si Facebook ni Roy, meron po akong pinagawang extrajudicial settlement of estate na 6 po. Dapat ang signatories po, pero 4 lang po ang pumirma. Pinanotarize ko po kahit hindi pa kumpleto. Pumirma to secure the authenticity of the 4 signatures. Then kung pipirma po later yung remaining 2 signatories, ipapanotarize ko pa po ulit. Pwede po ba yun, attorney? Okay, si Facebook ni Roy. Okay. Kung minsan po mapapansin ninyo, merong isang dokumento, 3 ang notaryo kasi 3 ang nakapirma. No? Bakit po ganito? Kasi po, kung nasaan ang pumipirma, nandoon po dapat doon po dapat yung notaryo po doon, yung may jurisdiction. Kasi ang pagnonotaryo po ay jurisdictional. Kapag ka binigyan ng commission ng isang notary public, ang meron pong specific area of jurisdiction lamang siya. Kung sa Pasay, Pasay lamang po. Therefore, kung ako ay pumirma ng dokumento dito sa Pasay, dapat po ay panotary ko dito sa Pasay. Kaya nga po merong separate na acknowledgement. Ngayon si Attorney Cam, doon siya pumirma sa Bacoor, for example. Sa isang dokumento lang po ito, sa isang like for example, a deed of sale, no? Si Attorney Cam po magkakaroon ng separate na acknowledgement at magpapanotary siya ng separate doon sa Bacoor because ang dapat na kung saan pumirma ay doon po dapat ang notaryo. Ayun. Dos Compañeras. So, kagaya sa question ni Facebook ni Roy, ibig pong sabihin, halimbawa nakapirma na kayo, nasa Maynila, kailangan lang po ng separate na acknowledgement. But of course, pag nagpanotarize kayo, yung kopya ng extrajudicial settlement of estate with your signature na din, naka-attach na din doon, magkakaroon po ng separate na naka-attach pa din doon na acknowledgement kung saan magpipirma yung 2 pa ninyong kapatid. So, pwede po yun. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Si Len Heron. Ayan, sabi niya, pakiulit nga po kung saan ginagamit ang jurat. Iba po ba para sa deed of sale at affidavit? Ayan, yung jurat po, ito po yun sa mga sinumpang salaysay. Kunyari, mag-file po kayo ng complaint affidavit. Ayan, in fact, no, kapag halimbawa may mga ganito, minsan po yung mga fiscal, ayun, meron na rin sila na kung hindi man nailagay doon, meron din silang tinatatak na pang-jurat, tapos pipirmahan po. Doon kayo susumpa sa Kaya kanila. nga pag nagsasampa po kayo ng complaint o nagpa-file po kayo ng complaint affidavit, hindi po ninyo papanotary sa labas. Yes. Doon po sa prosecutor's office. Correct. Doon po kayo manunumpa. Oo. Hindi na kayo gagastos. Alright? Diba? So, yun. Dos Compañeras. Sorry po, hindi namin masasagot yung tungkol sa sa parking fee. Okay, Attorney Cam, eto, kung hindi po ba nag-expire ang notarization ng dokumento, bakit po every year kailangan magpa-notarize ng kontrata? Kami po ang pinagbabayad ng notaryo. At baka po yung kontrata ninyo kasi ang nag-expire, hindi po yung notaryo. Correct, Oo. diba? Like for example, Attorney Cam, your contract of lease, no? Yeah. Valid pa yun. Basta within the period of validity ng notary public. Now, no, hindi yung notaryo ang nag-expire, yung kontrata ninyo. Kaya nagre-renew kayo ng contract, bagong kontrata, kailangan ipanotaryo ulit. Ayun. Next, Attorney Cam. Ano po mangyayari kung halimbawa po may depekto po sa notaryo? For example, siguro po yung mga wala naman po tas hindi pumirma o kaya naman tinatawag natin mga siguro mga fly-by night. So doon muna tayo sa mga nagnonotaryo na walang pirma. Basically po kapag halimbawa po nahuhuli yung mga ganito, ayan I mean meron po kaming sanction from the Supreme Court. It's either merong final warning o kaya naman or stern warning o kaya suspension, at kung paulit-ulit na ito na ginagawa at naging merong gross negligence, minsan po nadidisbar po, no? Dahil lang yung po sa mga disbar ganito. po, natatanggalan ng lisensya bilang abogado. At natatanggal po kami sa roll of attorneys. Yes, okay. Yun. Ayan. Si attorney, si Ernie, ano po ba ang tama? Notary public ang gagawa ng document at siya magno-notarize o ibang gagawa at siya lang ang magno-notarize? Kapag kayo mga affidavit, Yes, ayan, pwede po kayong pumunta na doon kasi fill out na lang. may template sila. May template na, tapos pwede silang magnotaryo. Pero usually kung deed of sale, Attorney Cam, you go to your
own lawyer o kayo nagda-draft mismo kayo kasi halos na naman dokumento available online. Yun nga lang kung swak ba doon sa pangangailangan or sa sitwasyon ninyo. So ganun po yun. Tapos pupunta kayo sa notary public, dapat po magkakasama kayo yung dalawang partido or kung ilang man kayo nasa partido, pumipirma doon. At the same time, your instrumental witnesses. Ayun. Dos Compañeras. Take note lamang po of the valid proof or competent proof of identification, ha? Yes. Kasi hindi po lahat ng ID ay pwede, no? Hindi po lahat ng ID ang pwede. Ang tanong, yun bang barangay certificate? Is it a competent proof of identity? The answer is, depende siguro, Attorney Cam, kasi yung barangay supposedly, kilala kayo nun eh. But then, wala naman kasing picture. Dapat kasi bearing the picture, photograph of the person na nagagamit ng ID na yun. Kaya nga yung NBI clearance, pwede siya, Attorney Cam, ano ba, yung ano pa bang mga driver's license, passport, ano pa? PhilHealth, Pag-ibig, UMID. National ID na black and white. Wala pa kasi yung original eh. Baka kasi yung UMID. Oo. Diyos ko, nagmumukha tayo. Hindi UMID, yung national ID talaga. Yung national ID? Oo. Bakit ba ang papangit pero alam mo, Attorney Cam, in fairness, napakaganda ko sa aking sa aking driver's license pagdating sa national ID. Naku! Ako nga, panyera eh. Mukha ako mangkukulam. Ay, ganun ba? Buti na nga. Ay, mangkukulam. Ako, alam mo, nagpa-picture ako postal ID. Panyera, mukha ko estapador. Hindi mo abogado, estapador. Dos Compañeras. Anyway, pinapatawa lang namin kayo. Kumusta ho ba ang inyong national ID? Maganda ho ba? Pogi ho ba kayo? Tsaka ito lang, itanong ko lang, no? Ang dami pa rin pong mga open ngayon ng mga site for the national ID. Yes, no? And I think meron pa rin siyang mga, what do you call this, yung may budget pa rin dyan, panyera. Ayusin nyo naman. Unahin nyo naman po yung yung mga pagpapadala ng yung mga ID na, no? Kasi namin nag-aabang na. Pero yun nga, tinanong ko din, panyera, dahil pwede mo kasing ipatanong kapag meron kang copy ng QR code. Masingit ko lang po, pag meron kang copy ng QR code, chine-check nila kung nasa na yung procedure. So kung halimbawa pwede na, ipiprint nila, panyera, na black and white. Tapos sabi ko nga, pwede ba tong i-QR code ko, tapos kami na mag-print. So pang wala, sila lang pala ang may karapatan mag-print nung sa my national ID. Anyway, tas yun ang laminate mo at valid pa rin naman ito. Antayin nyo na lang po yung ipapa-deliver sa inyo. Eto sabi, anong pinagkaiba po ng fly-by-night na sinasabi ninyo? Ay, hindi po legal at saka yung notary public. Ayan, makita nyo naman po kapag halimbawa po yung mga hindi legal na notaryo, kapag halimbawa ang nakapirma po doon ay Attorney Rolando, halimbawa lang po De La Cruz, pero ang pumipirma po girl. Attorney Cheryl Sheena De La Cruz, pero ang pumipirma lalaki. Tsaka yung po nakalagay doon, kompleto ho dapat ang detalye. Yes. Pati email address nilalagay na ngayon, Attorney Cam. Oo, yung MCLE. Diba? MCLE. Roll number. Yan. Sige, Ella, wala pa rin kahit step 1. Wala pa din daw kahit step 1. Sige, El. Anyway, may question si Kenneth Arevalo. Sabi niya gano'n, meron bang standard na price sa pagpapanotaryo? Ayan, meron pong schedule of fees, pero may ibang abogado, Attorney Cam, abot langit. Tsaka po, iba sila kasaka bawat bawat bayan chapter, bawat diba? lugar. Oo, kasi pag binuntahan ako na, for example, dahil hindi nga po ako nagnonotaro at kailangan ka magpa-notarize, kunyari, affidavit lang po, may iba sa Ilocos 250, Dasmariñas 350. Aba, may mga iba nga mas mataas. So ko, ay, alam mo, Attorney Cam, ako nagpa-notarize ako ng affidavit of loss dito. Ang Tita Sita Arevalo, ang Tita Sani nagpa-notarize sa amin 500 pesos, dito sa akin 200 lang. Oh, di ba? See the difference? Compañeras. Sabi ni Ma'am Corina Hison, sabi niya, mukhang ewan ang itsura ko sa national ID. Oo nga eh. Akala ko hindi ako tao eh. Dami nakarelate po, sabi si Johansson, 3 years na po national ID ko, wala pa rin po. Talaga? At si Lisa Tatoy, waiting pa rin po ng baka naman after a decade, pwede na. Pero alam mo, Attorney Cam, paano mo pa mapagamit yung mga, kasi kailangan recent, di ba? Very recent photograph.
Baka naman senior citizen ka na. Ang picture mo doon sa national ID mo, teenager ka pa. Pero siguro yung ano lang, no, yung mga fingerprints, yung biometrics. Ayan. Ano. Kasi first time ko makakuha ng, yung parang pag nagpa-ID ka, ay may pati mata pala, no? May ginaganon dun sa mata eh. Panyera, di ba? Yes. Dos Compañeras. Si Ma'am Belen Gonzalez Tixon, sabi niya, regarding DOAS, deed of absolute sale, department tuloy ako, deed of absolute sale, I'm the seller, I wasn't present during notary. Is the DOAS invalid? Yes. Pag na-question ho yan, no? Pag na-question ho yan, maari rin hong managot, pati yung abogado. Kagaya nung yung anong kaso yon, yung binanggit ko kanina, yung administrative circular number 10315, to si Ladrera versus Attorney Osorio. Yun ho yung naging issue doon eh. Yung wala doon yung mga Attorney Cam, wala doon yung mga parties na ninotaryo niya. Diba? Nagkaroon siya ng pananagutan doon. So, importante po talaga na yung mga taong yung party. In fact, Attorney Cam, kailangan mag-present ng competent proof of identity. Kaya nga rin, yung dokumento ninyo dapat hinihingi yun ng abogado, ng notary public. Pag hindi kayo hininga ng notary public ng ganun, malamang may diferensya yan. Di ba? Be warned. Red flag yan. In fact, check din nila kung tama ba yung pirma dun sa mga pinakita na proof of identity. So, si yun. Herbert, Herbert Olinser. Kala ko Herbert Bautista eh. Si Herbert, paano po kung ang pipirma sa extrajudicial ay nasa ibang bansa? Okay. Attorney Cam, sagutin mo. Pag ang pipirma sa extrajudicial settlement ay nasa ibang bansa. Ito na yung tinatawag natin na kailangan ng apostille. Yan, di ba? So pagpapanotaryo doon, tapos talagang ipapakita na authenticate na kayo talaga. So pupunta pa rin po kayo doon sa notary public doon. Tapos so marami ito. Kung marami kayong tawag doon, heirs. So kung halimbawa nasa Canada, isa doon sa Canada, meron ditong notary dito sa Pilipinas. Halimbawa nasa Quezon City. Halimbawa yung isa sa mga co-heirs mo ay nasa Mindanao, so yung isa sa Mindanao. So marami siyang marami siyang acknowledgement. So ganun. Marami pong tatak. Yan. Dos Compañeras. Si Banana, sabi niya, regarding deed of absolute sale, nasagot ko na yan. Nga pala yan. Ano po ang masusunod? Notaryo o titulo? Yung friend ko, siya nakapangalan sa titulo, pero napapirma siya ng kuya niya ang may-ari at ito ay notaryado. Ay, ano po, i-clarify po natin. Baka naman kasi sa kanya nakapangalan yung titulo and then binenta niya sa kuya niya. So that's why siya na po, no, yun po yung nakalagay sa notary, no? Pero kung titignan mo kasi yung ating titulo kasi may presumption of regularity po kasi yun, di ba? Indefeasible. Yes. Unless of course, yung merong fraud na nangyari kaya napunta sa kanya. Napangalan sa kanya. That's the time that you can question the validity of the certificate of title. Okay, is this Libby or Libay? May deed of donation po sa lupa ang sister ng father ko. Nakastay na po kami sa property. Namatay po ang sister ng father namin. Binabawi naman po ng mga kapatid ng father namin ang lupa kasi kasama daw po yun sa computation ng mana. Okay. Ito po ay mula kay Libby or Libay ng Bungacious, Montreal, Canada. Wow. Diba? Dos Compañeras. Ang tanong, Ma'am Libby or Libay, baka Libay ito, Attorney Cam, no? Ang tanong po, Ma'am Libay, yung donation po ba na ginawa ng sister ng father ninyo ay notarized na? Validly notarized po ba? At yung pang maliban sa notarized, ito po ba ay accepted either in a separate instrument or in the same instrument, in the same deed of donation? Because if it is not notarized, okay, at hindi rin po accepted, abay kahit pa po nandiyan kayo sa property, dyan kayo nakastay, ay talaga pong bahagi ng papamana ng tiyahin ninyo yung property at hindi pa po ito nalilipat sa inyo because kailangan po para maging valid ang donation dapat ay notarized and duly accepted ng pinagbibigyan. Dos Compañeras.
So, yun po yun ang sagot. Kung hindi po yun, ay sorry na lang po kayo, di ba? So, next, Attorney Cam. Ano ang mangyayari kung ang isang dokumento ay hindi na notaryo? O depende po yan kung anong dokumento po ito. Kasi may mga dokumento po na hindi naman kailangan ng notaryo. May dokumento po na kailangan po, no, kailangan na ito po ay naisasali na bilang mula pa private document hanggang public document. So, kailangan po notaryado. Example lang nga, binagit namin deed of sale, deed of donation, yung mga yan. Okay. So, yun. Si Jocelyn sabi niya, yun po pala yung kaya dalawa po yung notaryo. Yes. Valid po yun, ha. Actually, mas ano yun, matibay yun. Bakit? Nagpapatunay yun na talagang nag-effort kayo na, kasi nandun sa Quezon City yung isa, nandun sa Mindanao yung isa. Ibig sabihin, sinunod talaga ninyo yung requirements. Okay, si Tetet de la Cruz, yung sedula po ba ay valid sa notary? Ano po ba ang gamit ng sedula? Yung ngayon, dati po itong sedula ay, yes, ginagamit or pinapayagan po ito. Pero hindi na po ngayon, no? Kasi hindi naman siya competent, hindi siya tinuturing na competent proof of identity. Kasi wala man lang yung picture, Attorney Cam. Pwede akong pumunta doon sa kanto, doon sa pwede akong makakuha, diba? So, napakadali ho na makakuha. Although, ang sedula po ay nagagamit pa din for purposes of like, for example, yung mga saan pa ginagamit pa ang sedula, Attorney Com? Mantagal sumagot Kasi dati nga, ang sedula ginagamit natin. Alam mo kung saan ginagamit yan? Sa na lang yan? Sa kay La Maria Clara at Ibarra. Anyway, sa po yan? For example, kasi dati ginagamit po yan sa notary, di ba? Parang, yes. Hindi na ngayon. tax certificate. Wala na ngayon. Wala na po. Proof of identity na po. Siguro ginagamit. pagka yung sa mga property to identify yung location. Pwede. Pwede. Yes. Dos Compañeras. Okay, sabi niya sedula, dagdag income sa barangay, sabi ni Lord. Tsaka ito ba ha? Uy, may mga sedula panyera na mahal, depende sa profession mo. Magkano ang iyong i-declare income. Parang something like that. Can a notary public refuse to notarize the document? Yes. Kasi pagka, may pananagutan ho kasi ang notary public. So kung hindi niya ma-ascertain yung identity, yes, as naniniwala siya, in all honesty, na the spurious yung document, hindi po niya pwedeng i-notarize. Halimbawa ako, nagpapunta ako doon, no? At nakita niya doon sa aking postal ID, tika, parang hindi naman to si attorney ka, parang estapador yun. Charot. Hindi, joke lang po. So, halimbawa po mayroon pong doubt, no, as to the identity po nung pipirma o yung pumirma doon sa may kontrata, pwede pong hindi, si does made and signed in Pasig but was notarized in QC, valid po ba yan? Hindi po valid. Bakit? Kasi dapat doon ka pumipirma doon sa harap ng notary. Paano po kung nabayaran ng kaya na notary ang deed of sale? Ano po ang pwedeng gawin? Kasi alam mo, Attorney Cam, kung ako ay isang notary public, hindi ko sisirain hindi ko ipagpapalit yung notary yung aking lisensya at reputasyon para sa magkano lang kakarampot na fee, no? So but just the same, no, pwede po kayong ask for denullification of document, pwede rin po kayong mag-file ng admin case laban sa abogado. Yung nullification of document, halimbawa, yung dokumento pa lang, pero kung napatituluhan na, ay ibang usapin, cancellation of title. Dos Compañeras. Ang bilis ng oras na kasama po ninyo ngayong gabi. Ang dami pa ninyong mga questions. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.